Ibenta mo na ang basurang ito, Dorothy. Wala nang halaga ang bahay ni nanay. Sigaw ni Elena habang iwinawagayway ang kontrata ng benta. Sa gitna ng bagyo, isang marungis na matanda ang lumitaw, si Clarence. Siya ba ay pasanin o ang susi sa nakaraang pilit ibinabaon? Namatay ang lahat ng pag-asa, ngunit sa gabiring iyon, isang lihim ang muling nabuhay. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw ng kaligayahan? Huwag mo nang ituloy ang kahibangan na ito, Dorothy. Kahit punuin mo pa ng paboritong adobo ni nanay ang buong lamesa, hindi na mababayaran ng amoy ng suka at toyo ang mga utang na iniwan niya sa atin. Ang boses ni Elena ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Bitbit niya ang isang makitid na asul na folder. Ang mga kuko niyang bagong manicure ay mariing nakadiin sa mga papel na tila ba hawak niya ang leeg ng kanyang kapatid. Dahan-dahang binitiwan ni Dorothy ang sandok. Sa loob ng kaldero, marahang kumukulo ang karne, naglalabas ng bango na tila yakap ng kanilang yumaong ina. Ngayon ang ika-1 taon ng kamatayan ni Nanay Rosa. Simula madaling araw, maingat nang inihanda ni Dorothy ang lahat. Ang paghimay ng bawang, ang pagtitimpla ng tamang asim, ang pagpili ng pinakamalambot na bahagi ng karne. Ginawa niya ang lahat ng ito ng may kasabikan, umaasang sa pamamagitan ng pagkaing ito ay muling mabubuhay ang alaala ng pagmamahal sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit sa isang iglap, ang init ng kalan ay tila naging yelo. Napako ang tingin ni Dorothy sa folder na inihagis ni Elena sa ibabaw ng lamesa. Malapit sa platong may mantsa ng alikabok. Pirirmahan mo ang benta ng bahay na ito o panonoorin mo kaming kaladkarin kapalabas sa harap ng mga kapitbahay sa Lunes. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang tono ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Masyado ka nang nahuhumaling sa nakaraan, ate. Ang bahay na ito ay bulok na. Katulad ni nanay, wala na itong silbi, kundi ang ibaon tayo sa kahirapan. Hindi nakasagot si Dorothy. Naramdaman niya ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may malaking bara na hindi niya mailunok. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang, ay buong ingat na nagluluto. Ngayon ay nanginginig at malamig pa sa tubig sa gripo. Tinitigan niya ang kanyang mga daliri, may mga sugat at kalyo mula sa paglalaba para sa ibang tao. Lahat ay para lamang mapanatili ang bubong na ito sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso. Ang kaluluwa ni Dorothy ay tila isang basong kristal na dahan-dahang nagkakabitak-bitak, ngunit pinipili niyang huwag lumikha ng ingay. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko sa bigat ng kawalang katarungang ito. Ang bango ng adobo ay naging masangsang sa kanyang pangamoy. Naging paalaala ng isang debosyong tila wala ng halaga sa mundong ito. Isang malakas na pagkulog ang yumanig sa bintanang kahoy, kasunod ng paghampas ng malakas na ulan sa bubungan. Sa gitna ng ingay ng kalikasan at ng nagngangalit na titig ni Elena, isang mahinang tunog ng pagkatok ang narinig mula sa pintuan sa likod. Tamad na lumingon si Elena, ang kanyang muka ay puno ng pagkadiri. Nang buksan ni Dorothy ang pinto, ang bugso ng malamig na hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, nakatayo ang isang matanda. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap, ang kanyang mga damit ay basang-basa at puno ng putik, at ang kanyang mga mata ay tila may dalang libu-libong kwento ng pagtitiis. Rosa, ang pabulong na sambit ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig,
habang nakatingin kay Dorothy. Rosa, bumalik ako. Gaya ng pangako ko. Nabitawan ni Dorothy ang hawak niyang basahan. Ang mundo sa paligid niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Paano nalaman ng estrangherong ito ang pangalan ng kanyang ina? At bakit sa kabila ng dumi at hirap na bakas sa mukha ng matanda, tila may isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Dorothy? Sino ang pulubing ito? Asik ni Elena, habang pilit na isinasara ang pinto. Wala kaming barya. Umalis ka rito bago ko tawagin ang barangay. Ngunit hindi kumilos ang matanda. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Dorothy, puno ng pagsusumamo at isang uri ng pagkilala na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Tumitig si Dorothy sa lalaking tinatawag na Clarence. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pangungutya ng kanyang sariling kapatid at ng hagupit ng bagyo, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa o marahil ay isang pangako. Sino nga ba ang tunay na estranghero sa bahay na ito? Ang kapatid na handang itapon ang lahat para sa pera o ang matandang ito na tila bitbit ang huling piraso ng kaluluwa ng kanyang ina? Huwag mong lapatan ng maruming kamay ang pinto ng bahay na ito, Elena. Kung wala kang respeto sa buhay, magkaroon ka man lang sana ng kahit katiting na hiya sa ulan at sa harap ng matandang ito. Ang boses ni Dorothy ay hindi malakas. Ngunit may bigat itong nagpatigil sa kamay ni Elena na nakahawak sa walis tambo. Sa unang pagkakataon, sinalubong ni Dorothy ang nanlilisik na mga mata ng kanyang kapatid nang walang pagkurap. Inabot niya ang nanginginig na braso ni Clarence at dahan-dahang hinila ang matanda papasok sa loob ng init ng kusina. Ang bawat hakbang ng matanda sa sahig na kahoy ay nag-iiwan ng bakas ng putik at tubig, isang bagay na tila nagpapakulo sa dugo ni Elena. Nababaliw ka na talaga, Dorothy. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap natin, magpapasok ka ng kung sinong basurero rito. Hindi ito ampunan. Ang bahay na ito ay pilit nating isinasalba. Pero ikaw, mas gusto mo pang dagdagan ng pabigat. Hindi siya pinansin ni Dorothy. Kumuha siya ng isang malinis na tuwalya, ang tuwalyang nakatabi para sa mga espesyal na panauhin, at sinimulang patuyuin ang basang buhok ni Clarence. Ang matanda ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa bawat sulok ng bahay. Tila ba binabasa niya ang mga bitak sa dingding, ang mga ukit sa kisame, na para bang isang lumang mapa na ngayon lang niya muling nahawakan. Maupo ho kayo, Lolo, malambing na sabi ni Dorothy, habang inaalalayan ang matanda sa isang lumang silya sa sulok. Huwag ninyong pansinin ang ingay. Kumain ho muna kayo ng mainit na adobo. Pinanood ni Elena ang eksena ng may matinding pagkadiri. Sige, magpakabait ka. Pero huwag kang iiyak sa akin kapag ninakawan ka niyan sa madaling araw. Ginagawa ko ito para sa ating dalawa, Dorothy. Para hindi tayo mamatay na dilat ang mata sa gutom. Pero sige, kung gusto mo ng kasamang pulubi, magsama kayo sa hirap. Sa isang marahas na pagpihit, lumabas si Elena patungo sa likod ng bahay. Ilang sandali pa, ang liwanag ng bumbilya sa kusina ay kumurap at tuluyang namatay. Ang huni ng refrigerator ay huminto. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng kadiliman. Pinatay ni Elena ang main switch ng kuryente mula sa labas, sa loob ng madilim na kusina. Tanging ang tunog ng malakas na ulan sa labas ang naririnig. Kumuha si Dorothy ng isang maliit na kandila at sinindihan ito. Sa gitna ng munting liwanag, nakita niyang nakatitig si Clarence sa isang sirang tumba-tumba
sa gilid ng sala, ang paboritong upuan ni Nanay Rosa na matagal nang gumuho ang sandalan. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Ang kanyang mga kilos na kanina ay tila lupaypay ay biglang naging maingat at tumpak. Nilapitan niya ang upuan. Ang kanyang mga daliri, bagaman marumi, ay humahaplos sa kahoy ng may pambihirang pag-iingat. Sa gitna ng dilim, narinig ni Dorothy ang mahinang tunog ng kahoy na tila itinutuwid at ibinabalik sa tamang pwesto. Walang martilyo, walang pako, tanging ang mahika ng mga kamay na tila kabisado ang bawat hibla ng materyales. Ang kahoy ay hindi namamatay, Rosa, pabulong na sabi ni Clarence. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kailangan lang nitong maalala kung paano muling tumayo. Isang kilabot ang gumapang sa balat ni Dorothy. Hindi siya makagalaw habang pinapanood ang matanda na tila ba nakikipag-usap sa mga gamit sa loob ng bahay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling mabulabog nang biglang bumukas ang pinto sa harap at pumasok si Elena. Bit-bit ang isang flashlight na itinapat ng diretso sa mukha ni Clarence. "Uli ka!" sigaw ni Elena. "Ano ang hawak mo?" "Dorothy, tingnan mo." Ang matandang ito, kinakalikot ang mga gamit ni nanay. Nakita ni Dorothy ang kanyang sarili na naglalakad palapit. Ang puso ay kumakaba. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight ni Elena, nakita nilang hawak ni Clarence ang isang maliit na ukit na kahoy na nakatago sa ilalim ng sandalan ng tumba-tumba. Isang bagay na kahit si Dorothy ay hindi alam na naroon. Isa itong maliit na figura ng isang ibon na may nakaukit na mga letrang hindi agad mabasa sa dilim. "Saan mo nakuha yan?" galit na tanong ni Elena, habang pilit na inaagaw ang maliit na kahoy mula sa matanda. "Magnanakaw ka talaga!" Ngunit sa halip na bumitaw, mahigpit na hinawakan ni Clarence ang ukit. At sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso kay Elena nang may awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Hindi ito ninakaw. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman isinara ni Rosa ang kanyang pinto. Napasinghap si Dorothy. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat sa matanda at sa maliit na ibong kahoy. Anong lihim ang baon ng estrangherong ito sa ilalim ng kanilang sariling bubungan? Bakit tila mas kilala niya ang bahay na ito kaysa sa kanilang mga anak na lumaki rito? Huwag mong ituring na himala ang pagkakumpuni sa bulok na upuang iyan, Dorothy. Ang mga manggagantso ay eksperto sa pagpapakitang tao bago nila limasan ang lahat ng natitira sa atin. Ang boses ni Elena ay kasing talas ng sikat ng araw na pilit na sumisilip sa mga siwang ng bintana kinabukasan. Habang si Dorothy ay abala sa paglalaban ng makapal at maruming Amerikana ni Clarence sa likod bahay, si Elena naman ay nakatayo sa pintuan, pinapanood ang bawat kiskis ng kamay ng kanyang kapatid sa magaspang na tela. Dahan-dahang itinaas ni Dorothy ang kanyang tingin. Ang kanyang mga kamay ay namumula at kulubot na dahil sa matapang na sabon at malamig na tubig. Hindi siya magnanakaw, Elena. Nakita mo naman kung paano niya hinawakan ang alaala ni nanay. May respeto siya sa bahay na ito, higit pa sa ipinapakita mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Respeto? Ang respeto ay hindi nakakain. Ang kailangan natin ay pera para sa mga utang sa ospital na iniwan ni nanay. Habang nagpapakabayani ka rito para sa isang pulubi, unti-unti tayong nilalamon ng interes ng mga pinagkakautangan ko. Hindi na sumagot si Dorothy. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa paglalaba.
habang pinipiga ang mabigat na tela ng lumang Amerikana. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa nito. Maingat niyang dinukot ang kanyang kamay at nailabas ang isang nakabalot na papel. Luma na ito, may mga mantsa ng amag at tila ilang beses nang nabasa at natuyo. Ngunit maingat na nakatupi, dahan-dahang binuklat ni Dorothy ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga linyang iginuhit ng may katumpakan. Isang blueprint. Hindi ito basta-bastang drawing. Isa itong disenyo ng isang malaking katedral na may mga detalyeng tila ba hinabi mula sa mga pangarap. Sa ibaba ng papel, may nakasulat na pangalan sa magandang ukit ng tinta. Architect Clarence V. Ilustre. Ano yan? Biglang sulpot ni Elena sa kanyang likuran. Pilit na inaagaw ang papel. Blueprint? Nagpapanggap ba ang matandang iyan na arkitekto? Baka naman ninakaw lang niya iyan sa kung saang konstruksyon. Hindi ko alam, Elena. Pabulong na sagot ni Dorothy, habang mabilis na itinago ang papel sa kanyang bulsa. Pero ang mga linyang ito, hindi ito gawa ng isang pangkaraniwang tao. Sa loob ng sala, nakaupo si Clarence sa tumba-tumbang kinumpuni niya kagabi. Nakatingin siya sa kawalan, ngunit ang kanyang mga labi ay tila may binubulong na dasal. Nang lumapit si Dorothy para iabot ang mainit na kape, tumingin ang matanda sa kanya. Ang bawat gusali ay may kaluluwa. Tistimbul at kaluluwa, Dorothy. Simula ni Clarence. Ang kanyang boses ay malalim at tila nanggagaling sa nakaraan. Ngunit kapag ang pundasyon ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, kahit gaano pa kaganda ang disenyo, ito ay guguho rin sa takdang panahon. Katulad ng bahay na ito. May isang katotohanang matagal nang nakabaon sa ilalim ng sahig, naghihintay lang na mahukay. Hindi pa nakakasagot si Dorothy nang biglang huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng kanilang bakod. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong ang bumaba. May bitbit na briefcase at may kasamang dalawang lalaking tila mga bodyguard. Mabilis na tumakbo si Elena sa gate. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa pag-asa. Narito na sila, Dorothy. Ang mga kinatawan ng kumpanyang bibili sa lupaing ito. Ngunit ang lalaking nakabarong ay hindi tumingin kay Elena. Ang kanyang paningin ay diretso sa nakabukas na pinto ng sala, kung saan aninag ang anino ni Clarence. Huminto ang lalaki sa tapat ng gate. Ang kanyang muka ay kakikitaan ng matinding gulat at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Dorothy habang papalapit ang lalaki. Huminto ang estranghero sa harap ni Dorothy. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa matandang nakaupo sa loob. Imposible! Ang pabulong na sambit ng lalaki, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at takot. Kayo nga ba yan? Architect Clarence? 15 taon na ang nakalilipas mula nang huli kayong makita sa publiko. Sinasabi ng lahat na pumanaw na kayo. Naramdaman ni Dorothy ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Clarence, na dahan-dahang tumayo mula sa upuan nang may marangal na tindig na hindi niya nakita rito noon. Ang blueprint sa loob ng bulsa ni Dorothy ay tila uminit, nagbabantang sunugin ang lahat ng mga kasinungalingang binuo ni Elena. Sino nga ba ang matandang ito na tinatawag nilang architect? At anong kinalaman niya sa huling habilin ni Nanay Rosa na hinding-hindi raw dapat ibenta ang bahay na ito kahit anong mangyari? Magnanakaw! Isang hamak na magnanakaw ang pinatira mo sa ilalim ng bubong ni Nanay Dorothy. Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan na ang huling alaala
na iniwan sa atin ng magulang natin. Ang boses ni Elena ay umalinggaw-ngaw sa buong kabahayan. Kasing talas ng basag na bubog. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sa harap niya, si Clarence ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ngunit ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang malalim na pait. Ano ang ibig mong sabihin, Elena? Anong nawawala? Tanong ni Dorothy habang nagmamadaling lumabas mula sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay basa pa mula sa paghuhugas ng pinggan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. Ang gintong kwintas ni nanay, ang tanging hiyas na itinago niya para sa atin. Nawawala sa loob ng baul, sigaw ni Elena, sabay turo sa dibdib ni Clarence. Kaninong kamay pa ba ang kakasya sa siwang ng baul na iyon, kundi ang sa matandang ito? Mula nang dumating siya, puro kamalasan na ang dinala niya. Hindi magagawa ni Lolo Clarence yan. Mahinahong sagot ni Dorothy, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit siya sa matanda, tila ba ginagawa ang kanyang sarili na isang kalasag. Kasama ko siya buong umaga. Hindi siya lumalapit sa kwarto ni nanay. Ganyan na ba ang bulag na pagtitiwala mo? Muling uyam ni Elena. Sa isang iglap, tumakbo siya patungo sa bintana at binuksan ito ng malakas, dahilan upang ang ingay ng mga kapitbahay sa labas ay pumasok sa loob. Mga kapitbahay, hali kayo! Tingnan ninyo ang ginawa ng bisita ni Dorothy. Ang kwintas ng aking ina, ninakaw ng pulubing ito. Naramdaman ni Dorothy ang matinding hiya na tila mainit na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Nakita niya ang mga miron sa labas. Si Aling Marites na palaging nagmamasid, ang mga tambay sa kanto. Lahat sila ay nagsimulang magbulungan. Ang mga matang mapanghusga ay tila mga palaso na tumatarak sa dangal ng kanilang pamilya. Elena, pakiusap. Huwag mong palakihin ang gulo. Pagsusumamo ni Dorothy, ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Mag-usap tayo ng maayos. Baka nailagay mo lang sa ibang lugar. Huwag mo akong ituring na ulyanin, Dorothy. Alam ko kung saan ko iniwan ang kwintas na iyon. Sa isang marahas na pagkilos, sinugod ni Elena si Clarence at sinimulang kapkapan ang bulsa ng lumang Amerikana nito. Ilabas mo! Ilabas mo ang ninakaw mo! Matandang manlilinlang! Dahil sa lakas ng pagtulak ni Elena, nawalan ng balanse si Clarence. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa gilid ng lamesa ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Dorothy. Ngunit bago pa man makalapit si Dorothy, isang makinang na bagay ang nalaglag mula sa laylayan ng Amerikana ni Clarence at bumagsak sa sahig. Ang gintong kwintas. Ang laket na may larawan ni Nanay Rosa ay nagningning sa ilalim ng ilaw ng kandila. Natahimik ang buong silid. Ang bawat hininga ay tila naging kasing bigat ng tingga. Tiningnan ni Dorothy ang kwintas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Clarence, na ngayon ay nakaupo sa sahig. Ang mukha ay puno ng pagkalito at pait. Hindi makapaniwala si Dorothy. Alam niya sa kanyang puso na hindi ito magagawa ng matanda. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap na ng lahat. Dorothy, hindi ko alam kung paano napunta yan doon, pabulong na sabi ni Clarence. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na pilit na pinipigil. Ngayon, Dorothy, maniniwala ka pa rin ba sa kanya kaysa sa sarili mong dugo? Ang tinig ni Elena ay puno ng mapait na tagumpay. Isang ngising aso ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang kinukuha ang kwintas mula sa sahig. Sa labas ng gate, narinig ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan na may asul at pulang liwanag.
na naglalaro sa mga dingding ng kanilang bahay. Ang anino ng mga awtoridad ay aninag na sa salamin ng kanilang pinto. Tinawagan ko na sila bago pa man ako mag-iskandalo rito, sabi ni Elena habang maingat na inaayos ang kanyang buhok. Panahon na para linisin ang bahay na ito sa mga dumi na tulad niya. Napahawak si Dorothy sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila humihingi ng saklolo. Habang papalapit ang mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa kanilang hagdanan, tumingin siya kay Clarence. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Dorothy ang isang bagay na hindi napansin ni Elena. Isang maliit na piraso ng sinulid mula sa sariling blusa ni Elena na nakasabit sa siwang ng bulsa ni Clarence. Isang patibong. Isang malupit at madugong patibong na inihanda ng kanyang sariling kapatid. Ngunit paano niya ito mapapatunayan bago pa man tuluyang mailayo ang matanda mula sa tanging lugar na itinuturing nitong tahanan? Ang tunog ng pagkatok sa pinto ay tila hatol ng kamatayan para sa kapayapaan ni Dorothy. Buksan ang pinto! Pulis ito! Ang bawat patak ng luha mo, Elena, ay kasing dulas ng ahas na nagtatago sa ilalim ng mga bulaklak. Alam ko ang katotohanan. Ang bulong na ito ni Dorothy ay tila isang sumpa na dumaan sa hangin, ngunit hindi sapat ang lakas nito para marinig ng mga pulis na abala sa pagtatanong kay Clarence. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa loob ng kanilang maliit na sala ay nagpapatunog sa luma at tuyong kahoy ng sahig. Tila ba sumisigaw din ang bahay sa kawalang katarungan. Ate, anong sinasabi mo? Nakita mo naman, di ba? Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling, sagot ni Elena, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot. Ipinunas niya ang kanyang panyo sa mga mata, ngunit sa likod ng telang iyon, nakita ni Dorothy ang isang mabilis na ngisi ng tagumpay. Hindi nakasagot si Dorothy. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa asul na sinulid na nakasabit sa bulsa ni Clarence. Isang hibla mula sa mamahaling blusa ni Elena na isinuot niya kaninang umaga. Gustong sumigaw ni Dorothy, gustong ilantad ang panlilinlang, ngunit ang takot sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang hininga. Alam niyang sa mata ng batas at ng mga kapitbahay, siya ang kapatid na kumakampi sa isang kriminal. Dadalhin muna namin siya sa presinto para sa investigasyon. Pahayag ng isang pulis habang hinahawakan ang balikat ni Clarence. Ang matanda ay hindi lumaban. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas para tanggapin ang malamig na bakal ng posas. Ang tunog ng metal na naglalapat ay tila bumasag sa huling pag-asa ni Dorothy. Sadali ho! Halos isigaw ni Dorothy ang mga salitang ito. Bago ninyo siya ilayo, hayaan ninyo muna akong kumuha ng gamot niya sa itaas. May sakit ho ang matanda. Baka hindi niya kayanin ang lamig doon. Nagkatinginan ang mga pulis. Sa gitna ng pag-aalinlangan, tumango ang isa sa kanila. Mabilis na tumakbo si Dorothy paakyat sa hagdan. Ang bawat baitang ay tila humahaba sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi siya kukuha ng gamot. May isang bagay na matagal nang tumatawag sa kanya mula sa Gakshep, isang lugar na hindi kailanman binuksan ni Elena dahil sa takot sa alikabok at mga multo ng nakaraan. Sa gitna ng kadiliman ng attic, tanging ang munting liwanag mula sa kanyang lumang selpon ang nagsisilbing gabay. Ang amoy ng luma, amag, at tuyong papel ay sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga lumang kumot ni Nanay Rosa, nakita niya ang isang maliit na kahon ng biskwit na gawa sa lata.
Kinalawang na ito ng panahon at nababalot ng makapal na alikabok. Tila isang kayamanang itinago mula sa malupit na mundo. Nang hawakan ni Dorothy ang lata, naramdaman niya ang isang kuryente ng emosyon. Ito ang kahon na palaging hawak ni Nanay Rosa bago ito pumanaw. Ang kahon na sinabing huwag na huwag itatapon. Dahan-dahan niyang pinahid ang alikabok sa ibabaw nito. Sa ilalim ng dumi, lumitaw ang isang pangalan na nakasulat sa kupas na tinta. Clarence. Bumaba si Dorothy ng mabilis. Ang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa sala, nakita niyang isinasakay na si Clarence sa loob ng sasakyan. Nagmamadali siyang lumapit sa bintana ng pulis. "Lolo! Lolo Clarence!" sigaw ni Dorothy. Ipinakita niya ang kahon ng lata mula sa labas ng salamin. Nang makita ni Clarence ang kahon, ang kanyang mga mata na kanina ay tila walang buhay ay biglang nagliwanag. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mukha ay napuno ng isang matinding pait at pangungulila. Itinapat niya ang kanyang mga kamay na may posas sa salamin ng bintana. Tila gustong abutin ang kahon na hawak ni Dorothy. "Ang susi," pabulong na sabi ni Clarence. Bagaman hindi ito naririnig dahil sa saradong bintana, ngunit nabasa ni Dorothy ang galaw ng kanyang mga labi. Ang matanda ay tumuro sa ilalim ng kanyang sariling dila. Isang matalim na busina ng sasakyan ang pumutol sa sandaling iyon. Umandar ang sasakyan ng pulis. Iniwan si Dorothy na nakatayo sa gitna ng ulan. Yakap-yakap ang kinalawang na lata. Sa kabilang dako, nakatayo si Elena sa beranda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kahon na hawak ni Dorothy. "Ano ang nakuha mo sa itaas, Dorothy? Ibigay mo sa akin yan!" sigaw ni Elena habang bumababa ng hagdan. Ngunit hindi kumilos si Dorothy. Alam niya ngayon na ang kahon na ito ay hindi lamang naglalaman ng mga luma at walang kwentong papel. Ito ang susi sa lahat ng kasinungalingan ni Elena at ang tanging paraan para mabuksan ang pinto ng katotohanan na matagal nang ipinid ng panahon. "Hindi ko ilalabas ang pera ko para lang sa ubo at sipon ng anak mo, Dorothy. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Gaya ng pagmamatigas mong panindigan ang matandang iyan." Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa mga siwang ng bintana. Habang ang buong bayan ay tila nilulunod ng walang tigil na ulan, nakaupo si Elena sa tapat ng kanilang hapagkainan. Maingat na binibilang ang mga perang nakuha niya bilang paunang bayad sa lupa. Ang bawat paglipat niya ng papel na pera ay tila isang insulto sa desperasyon ni Dorothy. Sa loob ng silid, ang munting si Maya ay nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanyang hininga ay mabigat at mabilis, at ang kanyang balat ay tila nagbabaga sa taas ng lagnat. Hawak ni Dorothy ang isang palanggana ng tubig at basahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinabababa ang temperatura ng anak. Ang bawat daing ni Maya ay tila isang saksak sa puso ni Dorothy. "Elena, pakiusap. Kahit pamasada lang sa tricycle para madala ko siya sa bayan." Pagsusumamo ni Dorothy, ang kanyang boses ay paus na sa kaiiyak. "Babayaran kita kahit magtrabaho ako ng doble sa labada. Pakiusap lang." "Wala akong pakialam." Walang emosyong sagot ni Elena habang itinutupi ang huling bundle ng pera. "Sinayang mo ang pagkakataon mo nang piliin mo ang matandang iyan kaysa sa akin. Ngayon, harapin mo ang bunga ng kabubuhan mo." Nabitawan ni Dorothy ang basahan sa tubig. Naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang kawalang puso ng sarili niyang kapatid ay mas masakit pa kaysa sa anumang hirap
na dinanas niya. Sa gitna ng dilim at ng hagupit ng bagyo, naramdaman ni Dorothy ang isang matinding pag-iisa. Hanggang kailan ba dapat magbayad ang isang tao para sa pagpiling maging mabuti? Isang marahang pagkatok sa pinto ng silid ang bumasag sa kanyang pagdadalamhati. Doon sa anino ng pintuan, nakatayo si Clarence. Nakabalik siya mula sa presinto matapos mapatunayan ni Dorothy sa mga pulis ang tungkol sa asul na sinulid. Isang ebidensya ng panlilinlang ni Elena na hindi matanggap ng kanyang kapatid. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong daigdig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. "Hayaan mo akong tumulong, Dorothy," pabulong na sabi ni Clarence. Lumapit siya sa higaan ni Maya. "Lolo, hindi ko alam ang gagawin ko," hikbi ni Dorothy. "Baha na sa labas, walang sasakyang dadaan, at ayaw akong tulungan ni Elena." Hindi sumagot si Clarence. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na kahon ng lata na nakuha ni Dorothy sa gatsep. Mula sa ilalim ng kanyang dila, inilabas niya ang isang maliit at manipis na susi na gawa sa tanso. Isang susing matagal niyang itinago sa loob ng kanyang bibig para lamang hindi makuha ng sinuman. Sa isang mahinang tunog ng pag-ikot ng kandado, bumukas ang lata. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang lihim, ay may isang maliit na botelya ng langis na may mga tuyong ugat ng halaman at isang piraso ng telang seda na may nakaburdang pangalan ni Nanay Rosa. "Ang langis na ito ay gawa ng iyong ina," sabi ni Clarence, habang maingat na ipinapahid ang langis sa mga palad at talampakan ni Maya. "Ginamit niya ito sa akin noong ako ang may sakit at walang matuluyan. Ang pagmamahal na inilaan niya rito ay hindi kailanman mapapantayan ng anumang gamot sa botika." Sa loob ng susunod na 2 oras, sa ilalim ng liwanag ng isang munting kandila, napanood ni Dorothy ang isang milagro ng pagtitiyaga. Hindi iniwan ni Clarence ang bata. Ang bawat haplos ng kanyang mga kamay ay puno ng dasal at kapayapaan. Ang init ni Maya ay dahan-dahang humupa. Ang kanyang paghinga ay naging regular. At ang kanyang panginginig ay huminto. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ni Clarence ang telang seda at itinakip ito sa dibdib ng bata. Tumingin siya kay Dorothy nang may malalim na kahulugan. "Ang tunay na sakripisyo, Dorothy, ay hindi ang pagbibigay ng kung anong mayroon ka, kundi ang pagbibigay ng bahagi ng iyong sarili kahit wala ka nang matira." Napahagulgol si Dorothy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng ginhawang ngayon lang niya naramdaman. Sa labas, ang ulan ay tila humuhupa na. Ngunit sa loob ng silid na iyon, isang bagong unos ang nagsisimulang mabuo. Dahil habang mahimbing na natutulog si Maya, nakita ni Dorothy ang isang lumang dokumento na nalaglag mula sa lata. Isang dokumentong nagsasaad na ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay ay hindi kailanman pag-aari ni Nanay Rosa, kundi nakapangalan sa isang taong hindi niya inaasahan. Kung gayon, kaninong pera ang ginagamit ni Elena para sa benta ng bahay? At anong mangyayari kapag nalaman ng mga mamimili na ang pirma ni Elena ay walang anumang halaga sa harap ng batas? Ibigay mo sa akin ang ballpen, Dorothy. Ngayon din, huwag mong hintayin na kaladkarin tayo ng mga tauhan ni Mr. Sai palabas ng bahay na ito nang wala man lang kahit isang kusing sa bulsa. Ang boses ni Elena ay parang hagupit ng latigo sa loob ng tahimik na kusina. Inilapag niya ang makapal na dokumento
Sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ng mangkok ng sinangag na inihanda ni Dorothy para kay Clarence. Ang bawat pahina ng kontrata ay tila may dalang bigat ng isang hatol na hindi na mababago. Dahan-dahang itinaas ni Dorothy ang kanyang tingin mula sa kanyang mga kamay na amoy langis at halamang gamot. Sa tabi niya, si Clarence ay tahimik na kumakain. Ang kanyang bawat subo ay puno ng dignidad sa kabila ng kanyang marungis na anyo. Ang kaibahan ng dalawa ay tila langit at lupa. Si Elena na nakasuot ng mamahaling sutla, ngunit ang puso ay puno ng dumi. At si Clarence, na balot ng kahirapan, ngunit ang kaluluwa ay nagniningning. "Hindi ko pipirmahan yan, Elena," mahinahong sabi ni Dorothy. Bagaman ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Alam nating dalawa na ang pirma mo sa dokumentong ito ay walang halaga. Ang lupang ito, ang bahay na ito, hindi ito sa atin. Isang nakatutulig na tawa ang kumawala kay Elena. "Anong sinasabi mo? Nabaliw ka na ba dahil sa matandang iyan? Kay nanay ang lupang ito? At dahil ako ang may hawak ng mga papeles, ako ang magpapasya. Ang mga papeles na gawa-gawa mo?" Ang boses ni Dorothy ay lumakas ng bahagya. "Nakita ko ang laman ng lata, Elena. Nakita ko ang tunay na titulo. Ang pangalan ng may-ari ay hindi Rosa Wells. Ang pangalang nakasulat doon ay si Clarence V. Illustre. Natahimik ang buong paligid. Tanging ang mahinang tunog ng ulan na tumutulo mula sa bubungan ang maririnig. Ang muka ni Elena ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit at takot. Lumingon siya kay Clarence na dahan-dahan nang tumayo mula sa kanyang silya. Sa sandaling iyon, ang baluktot na likod ni Clarence ay tila tumuwid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay nagliwanag sa isang uri ng awtoridad na tila bagaling sa isang hari. Ang kanyang tindig ay hindi na sa isang pulubi. Siya ay muling naging ang dakilang arkitekto na nagtayo ng mga katedral at monumento. Ang kasakiman ay isang malubhang sakit, Elena. Simula ni Clarence, ang kanyang boses ay malalim at umaaling-aungaw sa bawat sulok ng silid. "Ibinigay ko ang lupang ito sa iyong ina. Hindi para ibenta sa mga taong sisira sa alaala ng lugar na ito, kundi para maging silungan ng mga taong walang matuluyan. Ang bawat pako at semento rito ay itinayo ng may pagmamahal, isang bagay na tila hindi mo kailanman mauunawaan." "Manahimik ka, matandang ulol!" sigaw ni Elena. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya at galit, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang narinig. Napalingon ang ulo ni Clarence sa lakas ng sampal ni Elena. Naramdaman ni Dorothy ang isang mabilis na pag-akyat ng init sa kanyang buong katawan. Ang lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Ang lahat ng pang-aapi ni Elena sa kanya at sa kanyang anak. At ang kawalang galang sa isang matandang nagligtas sa buhay ni Maya. Lahat ng iyon ay sumabog sa isang iglap. Bago pa man maibaba ni Elena ang kanyang kamay, mabilis na humakbang si Dorothy. Ang tunog ng kanyang sariling palad na tumama sa pisngi ni Elena ay mas malakas, mas matunog, at puno ng lahat ng sakit na kanyang kinimkim. Napaatras si Elena. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. "Ate, sinampal mo ako? Sinampal kita hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan mo nang magising." Ang panginginig na sigaw ni Dorothy, ang mga luha ay sa wakas ay umagos na sa kanyang mga mata. "Layas, Elena. Umalis ka sa bahay na ito bago ko tawagin ang mga taong niloko mo at ipakita sa kanila ang tunay na titulo.
Nanginginig sa galit at takot, kinuha ni Elena ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa hagdanan ay tila isang mabilis na pagtakas. Sa loob ng kusina, naiwan si Dorothy na hinihingal. Ang kanyang kamay ay kumikirot pa rin. Dahan-dahang lumapit si Clarence sa kanya. Ipinatong ng matanda ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ni Dorothy. Ang pagtayo para sa katotohanan ay palaging may kapalit na sakit, anak. Ngunit ngayon, ang bahay na ito ay tunay na sa iyo. Napaupo si Dorothy sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na hagulgol. Sa kabila ng tagumpay, naramdaman niya ang isang malalim na lungkot. Ngayong alam na niya ang katotohanan. Paano niya mapoprotektahan si Clarence mula sa mga taong tiyak na babalik para sa lupang ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Elena para bawiin ang kanyang nawalang pagkakataon? Ang katanungang ito ay tila isang aninong gumagapang sa pader habang papalubog ang araw, nag-iiwan ng isang malamig na pangamba sa gitna ng kanilang panandaliang tagumpay. Ang katahimikan sa loob ng bahay matapos ang pag-alis ni Elena ay mas nakabibingi pa kaysa sa hiyawan kanina. Tanging ang mahinang tunog ng pagpapatak ng tubig mula sa gripo sa kusina ang naririnig, na tila bawat patak ay bumibilang sa bawat segundong lumilipas sa buhay ni Dorothy. Nanatili siyang nakaupo sa sahig, nakatingin sa kanyang sariling palad, na kanina lang ay tumama sa muka ng kanyang kapatid. Hindi ko akalaing magagawa ko yun, Lolo, pabulong na sabi ni Dorothy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagsisisi at ginhawa. Dahan-dahang lumapit si Clarence sa kanya. Sa halip na magsalita, iniabot ng matanda ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga bakas ng hirap at panahon, ay matatag at payapa. Naupo siya sa tapat ni Dorothy. Ang tumba-tumbang kinumpuni niya ay naglalabas ng mahinang tunog ng pagkuskos ng kahoy sa sahig sa bawat galaw. Ang galit na nagmumula sa pagmamahal ay hindi kasalanan, Dorothy, simula ni Clarence. Sinampal mo siya hindi para saktan, kundi para protektahan ang huling dangal ng iyong ina. At ang dangal, iyon ang tanging bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Elena. Kinuha ni Dorothy ang lumang kahon ng lata at inilabas ang titulong nakapangalan kay Clarence. Bakit, Lolo? Bakit ninyo ibinigay ang lahat ng ito kay Nanay Rosa? At bakit kayo nawala ng 15 taon? Huminga ng malalim si Clarence. Tumingin siya sa bintana. Tila ba ang kanyang mga mata ay naglalakbay pabalik sa isang panahon na puno ng kislap, ng mga gusali at ingay ng mga pagdiriwang. Ako ay isang arkitekto na nangarap baguhin ang mundo sa pamamagitan ng semento at bakal. Ngunit sa mundong iyon, Dorothy, ang mga pangarap ay madaling madumihan ng korupsyon. 15 taon na ang nakalilipas. Isang gusaling dinisenyo ko ang gumuho. Maraming nasaktan. Sinisi nila ako kahit alam kong pinalitan ng mga kontraktor ang mga materyales para makatipid. Tumigil si Clarence. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Nawala ang lahat sa akin. Ang lisensya ko, ang dangal ko, at ang pamilya ko. Tinalikuran ako ng sarili kong mga anak dahil sa kahihiyan. Sa gitna ng dilim na iyon, ang nanay mo, si Rosa, ang tanging nagbukas ng pinto. Itinago niya ako rito. Binigyan niya ako ng bagong pangalan at bagong pag-asa. Ang lupang ito ang huling ari-arian na mayroon ako at ibinigay ko ito sa kanya bilang pasasalamat. Bago pa man makasagot si Dorothy, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng kanilang gate. Hindi ito ang sasakyan ni Elena.
Isang eleganteng puting kotse ang huminto at bumaba ang lalaking nakabarong mula sa nakaraang araw. Ang lalaking tumawag kay Clarence na architect. Pumasok ang lalaki sa bakod ng walang pag-aalinlangan. Nang makita niya si Clarence na nakatayo na ngayon sa beranda, mabilis siyang lumapit at yumukod ng bahagya bilang tanda ng matinding paggalang. Architect Clarence, sa wakas ay nahanap ko rin kayo. Sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ako si Gabriel, ang anak ni Engineer Santos. Bago pumanaw ang aking ama, iniwan niya sa akin ang isang liham ng pag-amin. Hawak ko na ang ebidensya na maglilinis sa inyong pangalan sa nangyari 15 taon na ang nakalilipas. Hindi ninyo kasalanan ang pagguho ng gusaling iyon. Nabitawan ni Clarence ang kanyang hawak na baston. Ang tunog ng kahoy na tumama sa semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mahabang pagtatago. Napahawak ang matanda sa pasamano ng beranda, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa bigat ng balitang kanyang narinig. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Pagpapatuloy ni Gabriel, habang kumukuha ng isang kupas na litrato mula sa kanyang pitaka. May isang tao pang naghahanap sa inyo. Inabot ni Gabriel ang litrato kay Dorothy. Sa larawan, makikita si Clarence na mas bata pa. Karga-karga ang isang sanggol na nakasuot ng isang maliit na locket. Isang locket na katulad ng suot ni Nanay Rosa sa kanyang mga huling araw. Nanlaki ang mga mata ni Dorothy. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat sa litrato at sa mukha ni Clarence. Isang katotohanan na mas malalim kaysa sa titulo ng lupa ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Lolo, ang pabulong na sambit ni Dorothy, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang sanggol na ito, ako ba ito? Ang tanong ni Dorothy ay tila naging isang hanging nagpaikot sa mga tuyong dahon sa bakod. Tumingin si Clarence sa kanya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang lihim na itinago ni Nanay Rosa sa loob ng maraming dekada ay hindi lamang tungkol sa lupa o sa pera, kundi tungkol sa tunay na pagkatao ng babaeng tinatawag niyang ina. Ikaw ang huling obra maestra ko, Dorothy. Ang nanginginig na sagot ni Clarence. Lolo, bakit ngayon lang? Ang boses ni Dorothy ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Ang hawak niyang litrato ay nanginginig sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang bawat kanto nito ay tila tumatarak sa kanyang palad. Sa gitna ng sala, ang amoy ng luma at tuyong kahoy ay humalo sa amoy ng ulan. Lumilikha ng isang atmosfera ng pangungulila na tila ilang dekada nang naghihintay na mailabas. Dahan-dahang binitiwan ni Dorothy ang litrato sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa hapdi ng sabon at bigat ng basang damit, ay biglang nawalan ng lakas. Parang ang sahig na kanyang kinatatayuan ay biglang naging putik, unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Clarence. Ang matandang pinakain niya, pinatuloy, at ipinagtanggol. At ngayon ay ang lalaking sinasabing pinagmulan ng kanyang buhay. Hindi ko alam kung paano ka haharapin, Dorothy. Pabulong na sagot ni Clarence. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga bakas ng putik sa sahig. Noong panahong iyon, ang pangalan ko ay kasing dumi ng basahan. Hinahanap ako ng batas. Hinahabol ako ng galit ng publiko. Si Rosa, ang nanay mo, siya ang nagdesisyon. Sabi niya, mas ligtas ka kung lalaki kang ang apelyido ay Wells, hindi ilustre. Pinatay niya ang katotohanan para mabigyan ka ng buhay na walang bahid ng aking kahihiyan.
Naramdaman ni Dorothy ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa lahat ng kanyang paniniwala. Si Nanay Rosa, ang babaeng nagturo sa kanya ng katapatan, ay nagtago ng ganito kalaking lihim. Ang utang na loob na akala ni Dorothy ay sa pagitan lang ni Clarence at Rosa, ay utang na loob pala niya para sa sariling buhay. Lahat ng hirap ni nanay, lahat ng pagtatrabaho niya hanggang sa manghina ang kanyang katawan. Para lang ba protektahan ang sikretong ito? Ang nanginginig na tanong ni Dorothy. At si Elena, alam ba niya? Umiling si Clarence. Si Elena ay anak ni Rosa sa kanyang unang asawa. Kayo ay magkapatid sa ina, Dorothy. Ngunit ikaw ang bunga ng aming pagmamahalan sa gitna ng unos. Ang utang ko sa iyong ina ay hindi mababayaran ng anumang titulo ng lupa. Bago pa man makasagot si Dorothy, lumapit si Gabriel, ang lalaking nagdala ng balita, at naglapag ng isang makapal na folder sa lamesa. Ang tunog ng paglapat ng mga papel sa kahoy ay tila hudyat ng isang bagong panganib. Architect Dorothy, kailangan ninyong malaman ito, seryosong sabi ni Gabriel. Hindi lang si Elena ang kalaban ninyo. Ang kumpanyang kausap ni Elena ay pagmamay-ari ng mga taong nagpabagsak kay Architect Clarence 15 taon na ang nakalilipas. Alam nilang buhay pa si Clarence at alam nilang narito siya. Gagamitin nila ang utang ni Elena para makuha ang lupang ito at tuluyang ibaon ang katotohanan. Naramdaman ni Dorothy ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang aninong papalapit sa kanilang pintuan. Ang kapayapaang akala niya ay nakuha na niya matapos sampalin si Elena ay isa lamang panandali ang hininga bago ang mas malaking bagyo. Anong gagawin natin? Tanong ni Dorothy, habang ang kanyang tingin ay bumalik kay Clarence. Tumayo si Clarence ng tuwid. Ang kanyang anyo ay hindi na sa isang matandang lupaypay, kundi sa isang taong handa nang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Hindi na ako tatakbo, Dorothy. Ngayong alam mo na ang totoo. Mayroon na akong dahilan para lumaban. Ang bahay na ito ay hindi lang semento at kahoy. Ito ang ating dangal. Isang biglang pagpreno ng ilang sasakyan sa labas ng gate ang bumasag sa kanilang usapan. Ang tunog ng mga pintuan ng sasakyan na sabay-sabay na isinasara ay tila mga putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Mula sa bintana, nakita ni Dorothy ang mga anino ng mga kalalakihang nakasuot ng itim at sa gitna nila, si Elena na may dalang mga pulis at isang lalaking may hawak na eviction notice. Dorothy, buksan mo ang pinto! Sigaw ni Elena mula sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng puot at desperasyon. Dadalhin ko ang nararapat sa akin at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ng matandang yan. Napahawak si Dorothy sa braso ni Clarence. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa takot, ngunit sa gitna ng panginginig, naramdaman niya ang isang matatag na init mula sa kamay ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot para sa kanyang sarili. Natatakot siya na baka sa gabi ring ito, mawala sa kanya ang taong ngayon lang niya tunay na nakilala. Bukas na ba ang pinto para sa kanilang pagkawasak? O ito na ang simula ng kanilang paniningil? Buksan mo ang pintong ito, Dorothy. Hindi mo pwedeng ikulong ang sarili mo sa loob ng isang bahay na hindi na sa iyo. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pintuan, kasing talas ng bakal na kumakaskas sa semento. Sa loob ng sala, ang bawat katok sa pintong kahoy ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Dorothy.
Yakap-yakap niya ang maliit na kahon ng lata, ang huling kuta ng kanilang katotohanan, habang sa likod niya ay nakatayo si Clarence. Ang lalaking ngayon lang niya nakilala bilang ama, ngunit tila habang buhay na niyang minahal. Dahan-dahang lumapit si Dorothy sa bintana. Ang liwanag mula sa mga sasakyan sa labas ay tila mga mapanghusgang mata na tumutusok sa dilim. Nakita niya si Elena, nakasuot ng itim na jacket, katabi ang isang lalaking naka-Amerikana na may hawak na makapal na dokumento. Sa likuran nila ay dalawang lalaking tila handang mangwasak ng pinto sa isang hudyat lamang. "Ate, pakiusap, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo," muling sigaw ni Elena. Nandito ang abogado ng Apex Constructions. Hawak nila ang kasulatan ng utang ni nanay na hindi mo alam. Ibinenta ko na ang karapatan ko sa kanila para mabayaran ang lahat. Kung hindi ka lalabas, ituturing kayong mga squatter sa sarili ninyong bahay. Naramdaman ni Dorothy ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang Apex Constructions, ang mismong kumpanyang sumira sa buhay ni Clarence, 15 taon na ang nakalilipas. Ang pagkakanulo ni Elena ay hindi lamang tungkol sa pera. Ibinigay niya ang ulo ng kanilang ama sa mga taong gustong pumatay dito. Bago pa man makasagot si Dorothy, tumunog ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat vibrate nito ay tila isang masamang babala. Nanginginig na sinagot ni Dorothy ang tawag. "Hello, Dorothy. Si Mrs. Hernandez ito." Ang boses ng kanyang pinagtatrabahuhan bilang labandera ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. "Huwag ka nang papasok bukas. At huwag mo na ring aasahan ang huling sweldo mo. May tumawag sa akin. Sinabi nilang, nagnanakaw ka raw ng gamit sa mga bahay na pinupuntahan mo." "Ayaw ko ng gulo, Dorothy. Humanap ka na lang ng ibang trabaho." Napabitaw si Dorothy sa cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kabuhayan. Sa loob ng isang gabi, kinuha ni Elena ang kanyang bahay, ang kanyang dangal, at ang kakayahan niyang pakainin ang kanyang anak. Ang bawat pader ng bahay ay tila unti-unting gumuguho sa bigat ng kawalang pag-asa. "Dorothy, tingnan mo ako!" Ang malalim at matatag na boses ni Clarence ang bumasag sa kanyang panlulumo. Inabot ng matanda ang kanyang mga kamay at hinawakan ang nanginginig na palad ni Dorothy. Hindi nila kayang kunin ang hindi sa kanila. Ang Apex, alam nila kung sino ako. Kaya sila narito. Hindi sila narito para sa lupa. Narito sila para patahimikin ako. "Pero Lolo, Papa, wala na tayong matuluyan. Wala na akong trabaho." Hikbi ni Dorothy. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa magaspang na kamay ni Clarence. "Paano si Maya?" "Ang katarungan ay hindi itinatayo sa isang araw, anak," pabulong na sabi ni Clarence habang tinititigan ang pintuan na tila ba nakikita ang mga kaaway sa labas. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas, kahit gaano pa kalalim ang baon nito. Isang malakas na tunog ng paghampas ng martilyo sa kandado ng pinto ang narinig. Ang bawat bayo ay nagpapayanig sa buong kabahayan. Mula sa labas, narinig ni Dorothy ang boses ng abogado ng Apex. "Mayroon kayong 10 minuto para lumabas ng kusa o tatawagin namin ang mga pulis para sa sapilitang demolisyon. Ang architect Clarence Illustre ay may warrant of arrest para sa mga bagong kasong isinampa ng aming kumpanya." Nanlaki ang mga mata ni Dorothy. Isang bagong kaso? Isang bagong kasinungalingan para lamang makuha si Clarence. Lumingon siya kay Clarence at nakita niyang dahan-dahang kinuha ng matanda ang kanyang lumang Amerikana at isinuot ito ng may pambihirang dignidad. "Buksan mo ang pinto, Dorothy," utos ni Clarence.
Haharapin natin sila ng taas noo. Huwag mong hahayaang makita nila ang iyong takot. Habang dahan-dahang inilalapat ni Dorothy ang kanyang kamay sa trangka ng pinto, isang kaisipan ang gumulantang sa kanya. Bakit ganoon na lamang kadesperado ang Apex na makuha ang matanda? Mayroon bang ibang bagay sa loob ng kahon ng lata na hindi pa niya nakikita? Nang tuluyang bumukas ang pinto, ang silaw ng mga flashlight at ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Ngunit sa likod ng grupo ni Elena, nakita ni Dorothy ang isang aninong mabilis na kumilos patungo sa likod bahay. Isang taong may dalang bote ng gasolina at isang mitya. Hindi lang sila narito para paalisin kami, naisip ni Dorothy habang ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok. Narito sila para sunugin ang lahat ng ebidensya. Kasama na kami. Sunugin niyo na ang lahat. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanila. Basta makuha ko ang pera ko at mawala na ang lahat ng ebidensya ng matandang iyan. Ang tinig ni Elena ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng madilim at mausok na gabi. Sa labas ng gate, nakatayo siya kasama ang mga lalaking naka-Amerikana. Ang kanyang muka ay nilalamon ng anino ng kasamaan habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa refleksyon ng isang maliit na ningas na nagsisimulang mabuo sa likod bahay. Naramdaman ni Dorothy ang isang matinding panunuyo ng lalamunan. Ang amoy ng gasolina ay unti-unting humahalo sa malamig na hangin. Isang amoy na nagbabadya ng kamatayan at pagkawasak. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Maya na nanginginig sa takot, habang ang kabilang kamay niya ay nakakapit sa braso ni Clarence. Sa sandaling iyon, ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng bahay na ito ay tila nagsisimulang maging abo bago pa man dumating ang apoy. "Ate, lumabas na kayo riyan kung ayaw ninyong maging uling!" Muling sigaw ni Elena. Ngunit ang kanyang boses ay may halong nerbiyos. Tila ba ang apoy na kanyang pinahintulutan ay mas mabilis na kumakalat kaysa sa kanyang inaasahan. Ang bawat hibla ng katawan ni Dorothy ay tila na paralisa. Tumingin siya sa paligid ng kanilang sala. Ang mga pader na saksi sa paglaki niya, ang tumba-tumbang kinumpuni ni Clarence, at ang altar kung saan nakalagay ang larawan ni Nanay Rosa. Ang lahat ng ito ay tila humihingi ng saklolo sa ilalim ng papalapit na panganib. Ang tunog ng dahan-dahang paglamon ng apoy sa tuyong kahoy sa kusina ay nagsisimulang umaling-aungaw. Isang malakas na paglagutok na tila ba ang bahay ay sumisigaw sa sakit. "Ang kahon! Dorothy! Ang kahon!" Ang nanginginig na, sabi ni Clarence. Ang kanyang muka ay namumutla, hindi dahil sa takot para sa kanyang buhay, kundi dahil sa takot na mawala ang huling piraso ng katotohanan na magliligtas sa kanilang dangal. Bago pa man makakilos si Dorothy, isang makapal na usok ang nagsimulang gumapang mula sa ilalim ng pinto ng kusina. Ang bawat hininga ay naging isang pasakit. Tila ba may mga kamay na sumasakal sa kanilang mga baga. Ang init ay nagsisimulang yumakap sa buong paligid. Isang marahas na init na hindi kayang palamigin ng kahit anong ulan. "Lolo, huwag! Huwag kayong babalik doon!" Sigaw ni Dorothy nang makita niyang binitawan ni Clarence ang kanyang kamay at mabilis na naglakad patungo sa nagbabagang kusina. "Kailangang mabuhay ang katotohanan, Dorothy. Para sa iyo. Para kay Rosa." Ang huling sigaw ni Clarence bago siya tuluyang lamunin ng makapal na usok. Napatayo si Dorothy sa gitna ng sala. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa pagitan ng pagligtas sa kanyang anak at paghabol sa kanyang ama. Sa labas,
Ang mga sirena ng bumbero ay nagsisimulang marinig. Nagmula sa malayo, ngunit alam ni Dorothy na huli na ang lahat. Ang bawat paglagutok ng bumabagsak na kisame ay tila isang hatol na wala nang balikan. Nakita niya si Elena sa labas. Ang kanyang kapatid ay nakatakip ang kamay sa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang pinapanood ang bahay na nilalamon ng dambuhalang apoy. Doon lang tila na-realize ni Elena na ang kanyang kasakiman ay lumikha ng isang halimaw na hindi na niya kayang kontrolin. Lolo Clarence! Ang huling sigaw ni Dorothy bago isang bahagi ng bubungan ang bumagsak sa pagitan niya at ng kusina. Ang init ay naging kasing lupit ng isang hagupit at ang paningin ni Dorothy ay nagsimulang magdilim. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa usok. Ang kanyang mga damit ay may mga bahagi ng nasusunog. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa maliit na kahon ng lata. Bago pa man makarating ang figurang ito kay Dorothy, ang kanyang mga tuhod ay bumigay at siya ay bumagsak sa sahig. Habang ang kahon ay tumalsik patungo sa paa ni Dorothy, magagawa pa ba silang iligtas ng katarungan kung ang lahat ng saksi at alaala ay unti-unti nang nagiging abo? O ang apoy na ito ang tuluyang susunog sa huling pagkakataon ni Dorothy na mahanap ang kapayapaan? Masyadong marami ang usok na pumasok sa kanyang mga baga. Dorothy, sa edad niyang iyan, ang bawat paghinga ay isa ng pakikipaglaban. Ang mga salitang ito ng doktor ay tila mga tipak ng yelong bumagsak sa dibdib ni Dorothy. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang plastik sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mga kamay ay balot ng puting gasa dahil sa mga pasong natamo niya sa pagsubok na abutin si Clarence sa gitna ng apoy. Ang amoy ng ospital, isang halo ng gamot, alkohol, at tila nanunuot na lungkot ay naging kasing bigat ng makapal na usok na pilit niyang nililimot sa tabi niya. Mahimbing na natutulog si Maya sa isa pang upuan. Ang maliit na muka ng bata ay may bahid pa rin ng uling na tila hindi kayang alisin ng sabon. Sa ibabaw ng kandungan ni Dorothy, naroon ang kinalawang na kahon ng lata. Bagaman maitim na ito dahil sa usok, nanatili itong buo. Tila ba ang lahat ng pangarap at sakripisyo ni Nanay Rosa ay nakakulong sa loob nito? Tumatangging mawasak, dahan-dahang binuksan ni Dorothy ang lata. Ang tunog ng pag-ikot ng takip ay tila isang marahang hikbi sa gitna ng tahimik na pasilyo ng ospital. Sa loob, nakita niya ang mga liham na nakatali ng laso, ang titulong nakapangalan kay Clarence, at isang dokumentong may selyo ng isang abogado na hindi pa niya kailanman nabubuklat. Isa itong huling habilin at testamento ni Nanay Rosa. Habang binabasa ni Dorothy ang bawat salita, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel. Unti-unting lumalabo ang tinta. Isinasaad sa dokumento na ang bahay at lupa ay ipinagkakatiwala kay Dorothy lamang. Dahil alam ni Rosa na si Dorothy ang may pusong handang magbukas ng pinto para sa nangangailangan. Ngunit ang mas nakahihindik ay ang huling bahagi ng dokumento. Isang notaryadong salaysay na nagpapatunay na ang anumang kasunduan, benta o pagkakasangla na may pirma ni Rosa Wells pagkatapos ng kanyang pagkakaospital ay batid na peke at gawa-gawa lamang. Ate! Ang boses ni Elena ay nagmula sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan siyang lumalapit, ang kanyang mga damit ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay namumula sa kaiiyak. Wala na ang mapagmataas na tindig ng isang babaeng naghahangad ng yaman. Ang tanging natira ay isang anino ng pagkatalo. Hindi ko ginustong mangyari ang sunog, ate. Bulong ni Elena
habang pilit na humahawak sa braso ni Dorothy. Ang sabi nila, tatakutin lang nila kayo. Hindi ko alam na gagawin nila iyon. Patawarin mo ako. Kailangan ko lang ng pera para sa mga utang ko. Dahan-dahang tumayo si Dorothy. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa galit. Iniharap niya kay Elena ang dokumentong galing sa lata. Ang pirma ni nanay sa kontrata mo sa Apex. Elena, kailan mo ito ginawa? Malamig na tanong ni Dorothy. Kailan mo piniling patayin ang sarili mong ina sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pangalan para sa iyong mga kasalanan? Napanganga si Elena. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Sa sandaling iyon, dalawang lalaking nakasuot ng barong ang lumapit sa kanila. Kasunod ang isang opisyal ng pulisya. Ito si Gabriel at ang kanyang mga kasamahan. Miss Elena Wells, ang matatag na boses ng pulis ang bumasag sa katahimikan. Batay sa mga dokumentong isinumite sa amin ni Mr. Gabriel Santos at sa mga nakuhang ebidensya mula sa pinangyarihan ng sunog, mayroon kaming sapat na dahilan para arestuhin ka para sa kasong falsification of public documents at arson through reckless imprudence. Maaari ka ring madamay sa kasong attempted murder laban kay Architect Clarence Ilustre. Ang tunog ng paglalapat ng posas sa mga kamay ni Elena ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Dorothy. Hindi siya nakaramdam ng saya. Ang naramdaman niya ay isang matinding pagkapagod. Pinanood niyang kaladkarin ang kanyang sariling kapatid palayo. Ang mga pagsusumamo ni Elena ay unti-unting humihina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa pasilyo. Tumingin si Dorothy sa salamin ng pinto ng ICU. Doon, nakahiga ang kanyang ama, napapalibutan ng mga kumikislap na ilaw at mga hos na nagbibigay sa kanya ng hiram na buhay. Ang pagmulat ng katotohanan ay tila naging kasing hapdi ng pagmulat ng mga mata pagkatapos ng isang mahabang pag-iyak. Nakamit na ang katarungan, ngunit sa anong halaga? Ang bahay ay naging abo, ang kapatid ay nasa likod ng rehas. At ang amang ngayon lang niya nahanap ay tila dahan-dahan ng bumibitiw. Sa gitna ng pangungulila, dahan-dahang pumasok si Gabriel at tumayo sa tabi ni Dorothy. Hindi pa tapos ang lahat, Dorothy. Ang Apex Constructions, sisiguraduhin nating hindi na sila makakasakit muli ng iba. Tumingin si Dorothy sa kanya. Ang isang munting kislap ng pag-asa ay nagsimulang mabuo sa gitna ng kanyang pagod. Mayroon pa bang bukas para sa kanila matapos ang lahat ng pagkawasak na ito? Ang bawat tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Clarence ay tila isang malakas na palakol na tumatama sa katahimikan ng gabi. Hindi ito bilis, kundi isang mabagal at pagod na ritmo. Isang paalala na ang buhay, gaano man ito katatag noong una, ay may hangganan din sa harap ng kapaguran. Sa loob ng ICU, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen na namamapanain, nagpapakita ng mga linyang pataas at pababa, mga guhit na nagsisilbing huling koneksyon ni Clarence sa mundong ito. Nakaupo si Dorothy sa tabi ng kama. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahawak sa malamig at payat na kamay ng kanyang ama. Ang amoy ng antiseptic at tuyong hangin sa loob ng kwarto ay tila lalong nagpapatingkad sa kanyang pangungulila. Patawarin niyo ako, Papa, pabulong na sabi ni Dorothy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi. Dinala ko kayo sa kapahamakan dahil sa kagustuhan kong maging mabuti. Kung hindi ko sana kayo pinatuloy, marahil ay ligtas kayo ngayon. Dahan-dahang pumasok si Gabriel sa silid. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay tumayo siya sa paanan ng kama ni Clarence
ng may matinding paggalang. Pagkaraan ng ilang sandali, iniabot niya ang isang dyaryo at isang tablet kay Dorothy. Nakamit na natin ang hustisyang matagal nang ninakaw sa kanya, Dorothy. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pait na may halong tagumpay. Ang CEO ng Apex Constructions ay naaresto na kaninang madaling araw. Natagpuan sa kanilang kumpanya ang mga dokumentong nagpapatunay na sinadya nilang gamitin ang masasamang materyales sa gusaling gumuho 15 taon na ang nakalilipas. At ang pagsunog sa bahay ninyo, sila rin ang nag-utos. Isang tauhan nila ang kumanta sa presinto kapalit ng mas mababang parusa. Tumingin si Dorothy sa screen ng tablet. Nakita niya ang mga larawan ng mga taong dati ay tila hindi mahahawakan ng batas. Ngayon ay nakayuko at nakaposas. Tinatakpan ang kanilang mga mukha sa harap ng mga kamera. Ang hustisya ng langit ay tila bumuhos ng biglaan, kasing lakas ng bagyong nagpabagsak sa kanilang tahanan. Paano si Elena? Tanong ni Dorothy. Ang kanyang puso ay tila nakakaramdam ng isang uri ng pait na hindi kayang pawiin ng anumang tagumpay. Nasa selda siya. Sagot ni Gabriel. Tumatawag siya. Gustong humingi ng tawad sa iyo. Ngunit ang Apex, ginamit lang nila siya. Wala siyang makukuha kahit isang kusing. Ang lahat ng perang ibinigay nila sa kanya ay kinuha na ng gobyerno bilang bahagi ng ebidensya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dorothy. Ang kasakiman ni Elena ang naging mitya ng kanyang sariling pagkawasak. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pananakit, ay bumalik sa kanya ng may higit na bigat. Ito ang batas ng karma, isang katarungang hindi nangangailangan ng abogado, kundi ng panahon at katotohanan. Biglang bumagal ang tunog ng makina sa tabi ni Clarence. Ang mga linya sa screen ay nagsimulang maging patag at isang mahaba at nakatutulig na tunog ng babala ang umaling-awngaw sa buong silid. Papa, Papa, huwag! Sigaw ni Dorothy habang pilit na niyayakap ang kanyang ama. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na martsa patungo sa kamatayan. Inilayo si Dorothy mula sa kama. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kumot ni Clarence. Ihanda ang defibrillator! Charge to 200! Ang utos ng doktor ay tila nanggagaling sa malayo habang ang paningin ni Dorothy ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luha. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng bawat paghampas ng kuryente sa dibdib ni Clarence, nakita ni Dorothy ang isang bagay na hindi napapansin ng mga doktor. Ang mga daliri ni Clarence ay bahagyang gumalaw. Tila may pilit na inaabot sa hangin. At sa labas ng bintana ng ospital, ang mga ulap ay nagsimulang mahawi. Nagpapakita ng isang maliwanag na bituin sa kabila ng madilim na gabi. Ito na ba ang katapusan ng kanyang paglalakbay o isang huling pagkakataon para sa isang amang nahanap ang kanyang anak sa gitna ng abo? Ang katarungan ba ay laging may kaakibat na pamamaalam? O mayroon pang natitirang milagro para sa pusong hindi kailanman sumuko? Ang bawat tunog ng martilyo na tumatama sa bagong kahoy ay tila isang mabilis na tibok ng puso na muling nabubuhay. Hindi ito tunog ng pagkawasak, kundi isang awit ng pagbuo. Isang himig na nagpapahayag na ang lahat ng naging abo ay may pagkakataong muling maging isang matatag na kanlungan. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang lamunin ng apoy ang lahat ng alaala ni Nanay Rosa. Ngayon,
Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ang amoy ng bagong pinturang puti at ang sariwang bango ng semento ay humahalo sa simoy ng hangin. Ang bahay na dati ay tila isang sugatang anino sa gitna ng bayan ay muli nang tumatayo, mas matatag, mas malaki, at may mas malawak na pintuan. Nakaupo si Clarence sa isang wheelchair sa ilalim ng punong mangga. Bagaman ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig pa rin at may mga bakas ng paso sa kanyang braso, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa sigla. Hawak niya ang isang clipboard at isang lapis, dahan-dahang iginuguhit ang disenyo ng isang maliit na hardin na ilalagay sa harap ng bahay. Ang bawat linyang ginagawa niya ay tila isang pagpapasalamat sa hiram na buhay na ibinigay sa kanya. Lolo, Papa, huwag ho ninyong masyadong paguri ng sarili ninyo, malambing na sabi ni Dorothy habang iniaabot ang isang baso ng sariwang buko juice. Hindi na suot ni Dorothy ang mga lumang damit na may mantsa ng labada. Nakasuot siya ngayon ng isang malinis na asul na blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot. Ang settlement money mula sa Apex Constructions, kasama ang tulong ni Gabriel, ay hindi lamang ginamit para sa pagpapagamot ni Clarence, kundi para itayo ang The Rosa Wells Sanctuary, isang tahanan para sa mga matatandang walang matuluyan, ang mismong pangarap na itinanim ni Nanay Rosa sa puso ng kanilang tahanan. Hindi ako napapagod, Dorothy, nakangiting sagot ni Clarence. Ang kanyang boses ay malinaw na at wala na ang paos ng usok. Ang makitid na pinto ng bahay na ito ay naging isang malawak na pintuan para sa lahat. Iyan ang pinakamagandang disenyong nagawa ko sa buong buhay ko. Lumapit si Gabriel. Bitbit ang ilang mga dokumento. Lahat ay nakahanda na para sa inaugurasyon sa susunod na linggo. Architect. Ang gobyerno ay nagbigay na rin ng suporta para sa ating foundation. Hindi na muling magiging invisible ang mga tulad ninyo. Nagkatinginan si Dorothy at Gabriel ng may malalim na pag-unawa. Sa gitna ng trahedya, nakahanap sila ng isang uri ng pagkakaibigan na higit pa sa obligasyon. Ang katarungan ay hindi lamang nagdala ng mga masasamang tao sa kulungan, kundi nagbukas din ng mga bagong pagkakataon para sa mga pusong naghirap. Dahan-dahang tumayo si Dorothy at naglakad patungo sa bagong pintuan ng bahay. Hinaplos niya ang makinis na kahoy. Wala na ang uling, wala na ang amoy ng sunog. Ang tanging naroon ay ang init ng araw at ang ingay ng mga manggagawa na nagtatapos sa huling bahagi ng bubungan. Sa loob, naririnig niya ang tawa ni Maya na nakikipaglaro sa ilang mga matatandang nagsimula ng manirahan doon. Ngunit sa gitna ng saya, isang katanungan pa rin ang nananatili sa isip ni Dorothy. Isang liham ang dumating kaninang umaga mula sa kulungan. Isang liham mula kay Elena. Hindi pa niya ito binubuksan. Ang sugat na iniwan ng kanyang kapatid ay tila isang malalim na ukit na hindi kayang takpan ng bagong pintura. Handa ka na bang buksan ang huling pinto ng iyong puso, Dorothy? Tanong ni Clarence, na tila ba nababasa ang nasa isip ng kanyang anak. Tumingin si Dorothy sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa madilim na sobre sa kanyang bulsa. Ang pagpatawad ba ay bahagi rin ng pagtatayo ng isang bagong simula? O may mga bagay na sadyang hindi na dapat pang balikan? Ang huling hakbang ng kanyang paghilom ay tila mas mahirap pa kaysa sa pagbangon mula sa abo. Isang mabilis na anino ng isang tao sa labas ng gate ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Isang taong hindi niya inaasahang makikita muli ng ganoon kaaga. Ang tunog ng bakal na gate na dahan-dahang bumubukas ay tila isang pamilyar na hininga ng nakaraan.
Hindi ito ang marahas na kalampag ng paniningil, kundi isang mahiyain at nag-aalinlangang pag-usad. Isang tunog na nagpapahayag ng pagdating ng isang taong ligaw at naghahanap ng mapagtituluyan. Napatigil si Dorothy sa kanyang pag-aayos ng mga bulaklak sa beranda. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid ng bagong tayong Rosa Wells Sanctuary. Sa tapat ng gate, nakatayo ang isang batang ina. Karga-karga ang isang sanggol na natutulog at may bitbit na isang maliit na bag na tila doon na nakasiksik ang buong buhay niya. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng takot na pamilyar kay Dorothy. "Magandang hapon po," ang pabulong na bati ng babae. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nabalitaan ko po, tumatanggap daw po kayo ng mga nangangailangan ng tulong?" Sandaling napatitig si Dorothy. Sa mukha ng babaeng iyon, nakita niya ang kanyang sariling anino. Ilang taon na ang nakalilipas. Ang desperasyon, ang bigat ng mundo, at ang pagnanais na mahanap ang isang pintong hindi isasara sa kanya. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dorothy. "Tuloy ka, anak!" Ang malambing na sagot ni Dorothy. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na hangin. "Huwag kang matakot. May lugar para sa inyo rito." Sa gilid ng hardin, nakaupo si Clarence sa kanyang tumba-tumba. Pinapanood ang bawat galaw ni Dorothy. Hawak niya ang maliit na ibong kahoy na kinumpunin niya noon. Ang bawat ukit sa kahoy ay tila isang marka ng katarungan at pag-ibig na nagtagumpay laban sa lahat ng unos. Tumingin si Clarence sa langit, tila ba nakikipag-usap sa kaluluwa ni Rosa. Sinasabing, ang punla ng kabutihang itinanim nito ay namumulaklak na ngayon ng higit pa sa kanilang inaasahan. "Ang tunay na pamana ni Rosa ay hindi ang lupaing ito, Papa," pabulong na sabi ni Dorothy habang lumalapit sa kanyang ama matapos maihatid ang panauhin sa loob, kundi ang lakas ng loob na maniwala na ang bawat tao ay may kwentong dapat pakinggan. Dahan-dahang inabot ni Dorothy ang sobre mula sa kanyang bulsa, ang liham ni Elena. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Binuksan niya ang sulat at binasa ang mga salitang humihingi ng kapatawaran, ang pag-amin ni Elena na ang kanyang kasakiman ay bunga ng sariling takot na hindi siya kailanman naging sapat sa mata ng kanilang ina. "Pupuntahan ko siya bukas, Papa," sabi ni Dorothy. Ang kanyang mga mata ay malinaw at payapa. "Hindi dahil sa kailangan ko siyang patawarin para sa kanya, kundi dahil kailangan ko itong gawin para sa ating lahat. Ang pintong ito ay hindi magiging tunay na bukas kung mayroon pa ring nakakuyom na galit sa loob ko." Tumango si Clarence. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha ng kagalakan. "Iyan ang aking anak, ang aking huling obra maestra." Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng mahabang anino sa damuhan, ang tunog ng tawanan ng mga lolo at lola sa loob ng sanctuary ay humahalo sa himig ng mga ibon sa paligid. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang bulong ng pag-asa. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga sugat ay dahan-dahan nang naghihilom. At ang katotohanan ay muling nakatayo ng matatag. Ang pamana ni Rosa ay hindi kailanman magiging abo. Hanggat may isang taong handang magbukas ng pinto sa gitna ng bagyo, hanggat may isang anak na handang tumanggap sa kanyang ama sa kabila ng dumi at hirap, ang pag-ibig ay mananatiling buhay. Ang bawat pintig ng puso sa loob ng Rosa Wells Sanctuary ay isang patunay. Sa kabila ng lahat ng pagkakanulo at sakit, ang kabutihan ay palaging makakahanap ng daan pauwi.
Ang bawat marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno ng mangga ay tila isang pamilyar na bulong mula sa kabilang buhay. Isang taon na ang nakalilipas mula nang muling tumayo ang mga pader ng tahanang ito at sa bawat araw na lumilipas, ang amoy ng sunog at usok ay tuluyan ng napalitan ng bango ng mga namumukadkad na sampagwita sa hardin. Nakatayo si Dorothy sa tapat ng malaking pintuan ng Rosawell Sanctuary, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Hawak niya ang isang maliit na basket ng mga prutas, nakahanda para sa kanyang buwanang pagbisita sa kulungan. Sa loob ng 6 na buwan, ang bawat pagkikita nila ni Elena ay nagsisimula sa katahimikan at nagtatapos sa mga luha. Hindi pa man lubos na naghihilom ang lahat, ang matalim na galit sa puso ni Dorothy ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Napagtanto niya na ang pagpatawad ay hindi isang regalong ibinibigay sa nagkasala, kundi isang susi na nagpapalaya sa biktima mula sa selda ng nakaraan. Sa loob ng sala, naririnig ang mahinang tunog ng lapis na gumuguhit sa papel. Nakaupo si Clarence sa kanyang paboritong pwesto, tinuturuan ang ilang mga batang ulila at mga lolo sa tamang sining ng pagbuo ng mga istruktura. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat linyang itinuturo niya ay tila isang paglilimbag ng kanyang dangal na muling nabawi. Ang architect Clarence Illustre ay hindi na isang anino ng nakaraan. Siya na ngayon ang pundasyon ng isang bagong henerasyon na natutong bumangon mula sa pagkawasak. Dahan-dahang lumapit si Maya sa kanyang ina at yumakap sa bewang nito. Ang kislap sa mga mata ng bata ay tila ang pinakamagandang bituin na nagbibigay ng liwanag sa buhay ni Dorothy. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dorothy ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ito ang kapayapaang nagmumula sa pagkaalam na ang bawat pinto na kanyang binuksan para sa iba ay nagbukas din ng mga pinto ng langit para sa kanyang sariling kaluluwa. Ang bahay na ito ay hindi lamang semento, bakal at kahoy. Ito ay isang buhay na monumento para kay Nanay Rosa. Isang patunay na ang kabutihan, gaano man ito kaliit o katahimik, ay may kakayahang baguhin ang daloy ng tadhana. Ang bawat taong pumapasok sa sanctuary ay nagdadala ng sariling unos. Ngunit dito, natututunan nilang ang bawat unos ay may katapat na bahaghari kung mayroon lamang isang pusong handang makinig. Habang ang dilim ay unti-unting lumalaganap, ang mga ilaw sa loob ng sanctuary ay isa-isang nagliliwanag, tila mga parola sa gitna ng dagat. Tumingin si Dorothy sa itaas at muling binigkas ang mga salitang itinuro sa kanya ng buhay. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi tungkol sa pagiging tamang tao para sa mga nawawala. Ang cusp ng katotohanan ay malinaw na sa huli, ang tanging maiiwan sa atin ay ang mga alaala ng ating pagtulong at ang lalim ng ating pagmamahal. Ang Rosawell Sanctuary ay mananatiling bukas. Ang bawat trangka ay hindi kailanman ititira dahil hanggat may isang pusong tumitibok para sa kapwa, ang pamanang ito ay hinding-hindi maglalaho.